A blessed Sunday to everyone. Welcome to Hope and Strength for the Journey. Our scripture verse for today is found in the book of Hebrews chapter 10 verse 23 says, "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful." Mga kapatid, sa panahon ngayon, ang daming dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Andiyan ang problema sa pamilya, sa trabaho, sa pera, sa kalusugan o kahit sa sariling emosyon. Minsan, kahit gaano ka pa ka-strong dati, parang gusto mo na lang bumitaw. Pero ang tanong, kanino ba tayo kumakapit? At gaano ba ka-solid ang pangakong pinanghahawakan natin? Ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 23, "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful." Ang paalala sa atin ngayon ay huwag tayong bibitaw sa pag-asang mayroon tayo. Kasi ang Diyos na nangako ay hindi marunong sumira ng salita. Isang magandang example nito ay si Abraham. Sa Old Testament, pinangakuan siya ng Diyos na magkakaroon siya ng anak kahit na matanda na siya. Physically, impossible. Pero hindi siya bumitaw. Ilang taon siyang naghintay, pero patuloy siyang naniwala. At dumating nga si Isaac, ang bunga ng pananampalataya niya. Ganon din tayo ngayon. May mga pangakong binigay ang Diyos. Healing, provision, restoration, eternal life. Pero minsan parang tagal dumating. Pero gaya ni Abraham, kailangan nating hawakan ang pag-asa kasi faithful ang Diyos sa kanyang mga salita. Sa paano natin ito i-a-apply sa buhay natin? Una, kumapit sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, magbasa ng Bible araw-araw. I-remind mo ang sarili mo sa mga pangako niya. Pangalawa, iwasan ang doubt talk. Ibig sabihin, huwag nating hayaan ang negative thoughts o salita ng iba na tanggalin ang tiwala natin sa Diyos. Amen. Pangatlo, mag-pray kahit pagod ka na. Ibig sabihin, kapag mahirap, mas lalo tayong lumapit. Ipaalala sa sarili mo na hindi mo to laban lang, kasama mo si Lord. Amen. At pang-apat, mag-share ng testimony. Ikwento mo sa iba kung paano naging tapat ang Diyos sa iyo noon. Nakaka-encourage yan sa iba at pati na rin sa iyo. Amen. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat dahil kahit kailan ay hindi kayo nagbago at hindi kayo nagsisinungaling. Tulungan niyo po kami na kumapit sa pag-asang ibinigay ninyo. Sa mga oras na kami nanghihina, palalahanan niyo kami na kayo ay tapat. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya. Tulungan niyo kaming magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan. Salamat po sa iyong pagmamahal at pangako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag si Lord ang nangako, pwede kang magpahinga kasi never siyang pumalpak. Kapit lang, kapatid. Faithful siya. God bless you and your family.